Hello everyone, it's me again, Teacher Nel. Ngayon po ang topic natin ay multiplying fractions, okay? So alam ko pag sinabing multiplication, akala nila mas mahirap sa addition at subtraction, ano po? Ayan. So ngayon po, ang multiplying fractions ay mas madali po kumpara sa adding and subtracting fractions, okay po? Pero bago natin ito talakayin ay intro muna tayo. So, may tatlong steps po kung paano mag-multiply ng fractions. Okay? Una po, multiply the numerators. Pangalawa, multiply the denominators. The pangatlo po, kung kailangan po nating i-lowest term, then get the lowest term. Okay po? So, try po natin itong first example, no? So, let's multiply po whole number by fraction. So, ang denominator po ng 3 ay 1. Okay, kahit na ano pong whole number, ang denominator po niya ay 1 times 1/5. Okay, so again po, going back to the steps on multiplying fractions. Una po, multiply natin yung numerator by numerator. So, para lang siyang 3 times 1. Okay? Sa denominator naman, syempre, multiply the denominators, no? 1 and 5. So, 1 times 5. Okay? So, 3 times 1 po is equal to 3 and 1 times 5 po is equal to 5. Okay? So, that is equal to 3/5. Okay po? So, napakadali lang, no? Kung paano po mag-multiply. So, this time po, let us try number 2, no? Yan, multiplying fraction by another fraction. Okay? So, paano nga ba mag-multiply ulit? First po, multiply the numerators. Okay, so 2 times 7 over 5 times 12. Ayan, pasensya na, no? Sa tilawak ng manok. Okay? Yan, so 2 times 7 po is equal to 14. And then 5 times 12 po is equal to 60. Okay? Yan. So, kunin po natin yung greatest common factor nila. Ano po? Tapos, syempre, divide natin dito po sa dalawa. Okay? So, divide these two numbers, 14 and 60, by their greatest common factor, no? Which is equal to 2, tama? So, 14 divided by 2 and 60 divided by 2. Diba? Then 14 divided by 2 is equal to 7. And 60 divided by 2 is equal to 30. Okay? Ayan na po yung sagot. 7 over 30. Okay? So, kung gusto nyo naman pong gamitin yung cancellation, no, para hindi na po kayo mag-divide sa greatest common factor po nila, okay lang po yun. Okay, let's try po the cancellation. Okay? So, rewrite po natin 2/5 times 7 over 12. Okay, so that is 2 times 7 over 5 times 12. Yan. So, tingnan po natin kung ano pong pwedeng i-cancel sa kanila, no? Si 2 and 5, meron po bang pwedeng i-divide sa kanila? Wala, no? Si 2 and 12, meron po ba? No po, meron, no? Yan, 2. 2 po yung greatest common factor nila. So, 2 divided by 2, magiging 1 na lang po yan. And 12 divided by 2, magiging 6 po yan. Okay? So, try naman natin si 7. Pwede ba divide kay 5? Hindi, no? 7, pwede ba divide kay 6? Okay. So, kung wala na po, wala na tayong mga cancel. So, let us now proceed to multiplication. Now, 1 times 7 po is equal to 7. And 5 times 6 is equal to 30. Okay? So, that will give you the same as 7 over 30. Okay po? Next po, yan. So,
sorry. So, meron pa tayong isang example dito, no? Yan, this time po, mixed number by mixed number naman. Okay? So, paano naman mag-multiply ng mixed number by mixed number? Una po, kailangan nating i-convert itong mixed number into improper. Okay po? Dapat po naka-fraction po kasi silang dalawa bago po tayo mag-multiply. Okay po? Yan. So, paano po ba i-convert itong mixed number into improper fraction? Okay, so times and plus lang po yun. Ano po? Yan. So, 6 times 2 is equal to 12 plus 5 is equal to 17. No? Dito natin ilalagay, no? And then, kopyahin lang po yung denominator na 6 times 4 times 3 is 12 plus 3 is equal to 15. Yan. Over, copy lang po yung denominator na 4. Diba? So, pwede na natin silang pagsamahin na po. And let's multiply po both numerators and both denominators. Okay? So, this is 17 times 15 over 6 times 4. Okay? Yan. So, it's up to you po, no? Kung i-multiply nyo po yung dalawa, 17 and 15, tapos 6 and 4, or pwede po kayo mag-cancellation muna, no po? Yan. So, try po natin. Para sa akin po, mag-cancel na lang po tayo, no? Yan. So, ano po kayang pwede i-cancel? 17 sa 6. Hindi pwede, no? 17 sa 4, hindi rin pwede. O, try natin si 15. 15 sa 6, pwede po ba? Opo, no? Yan, ang greatest common factor po nila ay 3. Okay? So, 6 divided by 3 po is 2. 15 divided by 3 po is 5. Diba? Yan. So, tingnan nyo pa po kung meron pa po, no? May 5 sa 4. Hindi na pwede, no? Yan. So, let's multiply na po. Yan. So, what is 17 times 5? Okay? So, show ko lang po, no? Yung kung paano mag-multiply kasi minsan yung iba nakakalimot na rin kung paano yan gawin, no? Yan. So, 17 times 5. So, that is 35. Yan. 7 times 5 is 1 plus 3 is 8. Okay? So, this is 85. Okay? Then, 2 times 4 po is 8. Yan. Ngayon po, as you can see, no, ang ating sagot dito ay improper. So, anong gagawin natin? Tama, ibalik natin siya sa mixed number. Okay po? So, gagamitan natin siya ng long division. Ano po? Yan. So, ang numerator po ang magiging radicand natin. Yan. Then, dito po sa labas si 8. Okay, yan po yung ating divisor. Okay, so let's proceed po. 8 divided by 8 po is 1. 1 times 8 po is 8. Then subtract. Bring down 5. 5 divided by 8 po is 0. 0 times 8 po is 0. Then subtract. That is 5. Okay po? So, ito pong nasa taas, yan po yung magiging whole number po natin. No? So, that is 10. Okay? So, yung nasa baba po, yan po yung magiging numerator po natin. Okay? Tapos, copy lang po yung ating denominator na 8. So, that is 10 and 5 over 8. Okay po? Yan. So, kung sa tingin nyo po ay klaro na po sa inyan, so, pwede ba nating itry itong number 4 and number 5? Yan. So, paki-comment na lang po, no, sa ating comment section po yung ating mga sagot. Okay? So, kung sa tingin nyo po, no, ay nakatulong po itong video ito, paki-click naman po yung like button. Okay po?
At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman po, no? Para sa marami pang videos. Salamat po. Thank you for watching.